pinag-uusapan sa mga hearing-hearing nowadays. At lagi ho itong nababanggit ng mga law experts. Pagdating sa mga kasong hinahawakan nila, lalong-lalo na yung mga kasong very, very controversial. Alam nyo ba yung WPP, Witness Protection Program? Ano ba ang wisdom? Bakit nagawa yung batas na yan? Nasa linya po natin ang Associate Dean, University of Makati School of Law, Constitutional Law Professor, si Attorney Cecilio Duca. Attorney, magandang araw po. Hello, Attorney Cecilio Duca ng University of Makati. Nawala din si Attorney. Nako. Something is really wrong with our line. Nasa ano daw? Nasa kabila. Viber yata. Oo. Sige. Tawagan. Nawala lang siguro sa linya si attorney. Tawagan natin dahil ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito, itong patungkol sa Witness Protection Program. Ano ba itong batas na ito? Alam nyo, meron akong mga, alam nyo naman, ako'y nanonood ng mga movies, lalo na pagka Sabado or Linggo. Nasa linya na. Okay, nasa linya na po natin ang Associate Dean ng University of Makati School of Law, Constitutional Law Professor, si Attorney Cecilio Duca. Attorney, Happy New Year po. Yeah. Happy New Year. Good morning. Malinaw ba ang dating ko? Ayan, malinaw na, Attorney. Happy New Year muna, Attorney. Happy New Year. At correction lang po, hindi na po tayo ang associate din ng School of Law ng University of Makati. Nabago po. Sana po? Ordinaryong professor na lang ho tayo ngayon. Hindi ordinaryo ang professor dahil isa yan sa mga lumilinang ng pag-iisip ng mga kabataan. Attorney, pag-usapan ho natin yung WPP, Witness Protection Program. Sa isang pangkaraniwan at sabihin natin si Aling Aling Julian na nakikinig ngayon. Paano niyo ipapaliwanag sa kanya? Ano ho ibig sabihin ng WPP? Apo, madali po. May batas ho tayo dyan, yung tinatawag na Republic Act 6981. 1991 pa po ito at sinasabi ho dito na may mga tao na po pwedeng matanggap sa Witness Protection Program provided may mga kondisyon po. Una, nakasaksi siya ng krimen at yung kanyang testimonya ay kinakailangan para sa gobyerno para maparusahan yung mga may kasalanan. At yung testimonya niya po ay material at pwedeng makorroborate na iba pang mga testigo at hindi siya miyembro ng pulis o anong law enforcement agency. O kaya yung kanyang pamilya ay nanganganib pati ho siya dahil sa kanyang pagkakasaksi doon sa krimen. Iba po ang witness protection sa state witness kasi nagkakaroon ng confusion dyan eh. Okay, pero magkaiba po yun. Kahit sino basta nakasaksi ng krimen ay po pwedeng ipasa ilalim ng Department of Justice sa witness protection. Pero hindi po lahat ay po pwedeng maging state witness. Hindi lahat. Okay. Parang hindi nyo nabanggit, attorney, baka nakakalimutan nyo lang, yung least guilty. Apo. Hindi po. Doon po sa state witness yun. Sa witness protection, hindi sa mo kasali state witness yun. Yung Okay. po, nandun ang confusion. Okay. Basically, anong pagkakaiba nun? Yung state witness at saka witness protection program as a program po? Apo, ang state witness naman po, although mapapay sa ilalim din siya sa protection ng DOJ, Opo. iba po yun. Sa Section 10 po, kung natatandaan ko, na Republic Act 6981, Opo. 6891, Opo. marami kasing numero. Ito po ay nakapag-participate siya doon, kaya sinasabi natin na siya ay not ang least guilty. He does not appear to be the most guilty. At hindi pa ho siya na-convict ng anumang crime involving moral turpitude. At ang offense po, yung testimony niya, is a grave felony, used in a grave felony. Pag sinabi ho natin grave felony sa revised penal code, ito po yung pinaparusahan ng mahigit sa 6 na taon ng pagkakakulong hanggang doon sa mga capital punishment, tulad na reclusion perpetua. At kailangan po absolutely necessary yung kanyang testimony at wala nang ibang direktang testimonya pang makukuha ang gobyerno para maparusahan o i-prosecute itong mga may kasalanan. At yung kanyang testimonya ay makakorroborate ng iba pang mga ebidensya.
Yung So, po ang opo. requirement para Opo. maging state witness. Opo. So, ibig sabihin, ito po ay under DOJ. DOJ ang magsasabi kung talagang pakikinabangan namin yung mga testimonya o kwento mo. Tama po yun. Kasi Oo. ang DOJ po, yung mga prosecutors natin na nagpapail ng kaso at nagpo-prosecute ng mga crime. Oo. So sila po ang nasa tamang posisyon para malaman kung nararapat ba o hindi na ipasa ilalim ito at maging state witness. Therefore, pag naging state witness, magkakaroon po ng protection. Paano naman po yung least guilty? Paano ho kung lumabas along the way na hindi pala siya yung least guilty? Siya pala ay isa sa mga mastermind. Ano ho mangyayari dun sa state witness? Ganito po yan. May undertaking ho kasi yan na under oath. Baka kasuhan ho siya ulit. At pwede ho siyang makasuhan ng perjury dahil nagsinungaling siya sa Pagsisinungaling, kanyang pahayag. Oo. Plus, ipoprosecute pa rin ho siya dahil may parusa ho ito dito sa ilalim ng batas natin. Teka muna, attorney. Yung least guilty na yan, hindi naman sinabi nung mismong tao yan na hindi siya yung least guilty. Paano po yun? At titingnan po natin kung kaya po nandito ang masusing Imbestiga. pag-evaluate ng Oo. DOJ. Oo. Para sila mismo makapagsabi, ito ba ang participation niya ba ay matindi o least guilty siya o siya ay isang principal o siya mismo yung mastermind. Sila po ang magsasabi niyan. Yun hong restitution, yan po ay hindi bahagi ng batas pero pwede siyang ilagay sa isa sa mga kondisyon ng pakikipag-usap para maging state witness. Pwede po. Kasi po, gagawa ho sila ng undertaking at kasunduan sa DOJ. Kasama na po yan. Kasi ang sinasabi naman ho ng batas, yung civil aspect ho ay maaari pa rin siyang habulin. Yung civil aspect po, yung fruits of the crime. Fruits of the crime. Ibig sabihin, hindi patungkol doon sa kaso, kundi fruits of the crime. Oo, kasi kung nakinabang siya, maaari niyang ibalik. Tulad ng ginagawa ngayon, yung mga pera, yung mga ari-arian, pwede mo nilang ibalik yun. Part ng kasunduan. Part ng kasunduan. Ano naman ho yung paano ba ito? Paano ba itanong yun? Paano ho yung mga ikakaso sa kanya na patungkol dun sa kaso na kinai-involvean niya, hindi na siya, kumbaga, pwede siyang maglatag din ng kanyang kondisyon, attorney? Basically, pwede po. Pero ang kondisyon lamang ho dyan ay hindi siya ipoprosecute. So, madi-discharge ho siya dun sa charge sheet. Hindi na ho siya papailan ng kaso. So ibig sabihin, hindi ibig sabihin na ito yung kondisyon mo, yan na yung maaaprobahan. Hindi po. Kailangan pong ito ay nasa batas at ayon sa pag-evaluate ng Department of Justice. So it's all on the evaluation of the Department of Justice. Lahat po ito. Opo, tama po yun. Kasi ang sinasabi ho ng mga kababayan natin, teka muna, kung nagsauli ka ng 300 milyong piso, ang laki-laki na niyan. Ang laki-laki na niyan. Baka naman parang, 1 billion yung nakuha. Kulang pa yun. Kulang pa rin kahit na. So, ang sinasabi kasi ng mga kababayan natin, nagsauli ka na ng pera, that's a sign of guilt. Hindi naman po kung kasama ho ito sa kondisyon. Kasi po kung isusoli niya, part po ito ng kanilang kondisyon, pakikipagkasundo po na ibabalik niya. Pero hindi ho ibig sabihin na okay na yon. Kasi mamaya pag pinayagan natin yan, 1 bilyon na nakuha, magbabalik ng 200 milyon, abay mas malaki pang kinita niya. Yun. So, ibig sabihin pala, yung mga kondisyon ay hindi siya absolute, attorney. Kasi, baka mamaya may lumabas pa na kwento na ikaw talaga yung mastermind, attorney. Opo. Kasi conditional po yun. Okay. Kasi kung mapapatunayan na hindi na state witness siya pero hindi naman pala siya least guilty, ay baka ako makakasuhan po siya ulit. At nang sabi natin, nagsinungaling siya doon sa kanyang affidavit, ay may additional kaso ho yan. Ayan, isa na naman problema yan pagka nagsinungaling sa affidavit, attorney. Oo, dapat to talaga tapat tayo. Although wala na akong tapat ngayon, tanghali na lang daw. Tanghali na lang ang tapat. Okay, eto attorney, pwede bang ilagay ng isang may posibilidad na maging state witness na magbabago ako ng aking tirahan? Magbabago ako ng pangalan ko? At kung magbabago ako ng tirahan, ako'y mangangailangan ng pondo? Kasama po yun. Kasi ito ay mga rights and benefits naman po na matatagpuan natin sa Section 8 ng Republic Act 6981, yung Witness Protection Program. Marami po siyang karapatan dyan. Katulad na mag-secure housing, yung maaari din po nabigyan siya ng bagong identity. Kung talaga nanganganib po yung buhay niya. Mga ganun po.
Tapos, ano na yon? Forever na yon na bibigyan siya ng pera o because of that situation lang, ito lang yung pwede namin itulong na Estado? Pag nawala na po siguro yung banta, maaari na itigil na. Pero bibigyan mo siya ng panibagong identity, so magkakaroon siya ng bagong kabuhayan. Dapat po Oo, ganon. oo. Kasi parang bagong buhay na po ito dahil na may banta sa kanyang buhay. Okay. Tapos, nasa ilalim po siya ng, yung state witness program na yon ng DOJ hanggang hindi natatapos yung kaso. Opo, tama po yun. At maaaring kung tapos na po yung kaso pero nanganganib pa rin yung buhay niya dahil baka balikan siya, ari pa rin po ipagpatuloy na mapasa ilalim siya sa witness protection. Kasama pa rin yun. Pwede yun isa sa mga kondisyon pa rin ng programa. Opo, karapatan niya po yun sa ilalim ng batas. Hanggang anong degree po ng mga mahal sa buhay ang pwedeng isama dyan sa state witness, sabihin na natin, program ng DOJ, attorney? Ang sinasabi po dito, yung miyembro ng kanyang pamilya up to second civil degree of consanguinity or affinity. Okay. So, second po, itong kanyang asawa o yung kanyang mga anak o yung kanyang mga kapatid. Okay, so ibig sabihin, itong programa na ito, lumabas lang ito para makatulong na mahuli yung tipong pinaka-mastermind of all, attorney. Tama po. At doon sa witness protection po, kahit hindi siya participant, kung nakasaksi siya at magiging material yung kanyang testimonya at wala nang iba pang makukuhang testigo, pwede po siyang ma-qualify sa witness protection program. Yun. At saka, kung hindi lang in the near future, makaisip pa ng ibang kaso ang Estado, pwede rin siyang gamitin ulit. Ibig sabihin? Maaari po kung may personal knowledge pa rin siya kasi kailangan natin sa testigo ay may personal knowledge doon sa kanyang nakita at sa kanyang sinumpaang salaysay. Ayun. Okay. Ako, malinaw na para sa akin, attorney. Attorney, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po. Wala pong anuman at mabuhay po ang mga saksi ni Duca. Yun. Salamat po. Constitutional Law Professor at Professor po ng University of Makati School of Law, si Attorney Cecilio Duca.